Hello mga boss, mabilis lang tong video natin, comparison video lang ng Poco X6 Pro, Infinix GT20 Pro, tsaka Tecno Camon 20 Pro 5G. So itong phone na to, mabibili lang natin ng mga 14K to 15K kapag may sales, 13K lang to. At alam naman natin na may mga parating na sales talaga. Pero bibigyan ko kayo ng idea sa tatlong phone na to kung anong dapat yung bilhin. Kung ano bang malakas sa kanila, anong mas magandang display, at anong mas maganda sa performance. At mamaya sabihin ko sa inyo kung anong pipiliin ko dito sa tatlo na to. Pero magumpisa muna tayo dito sa build quality. Sa build quality, ang Infinix GT20 Pro tsaka Tecno Camon 20 Pro 5G, halos pantay lang talaga sila kapag ginawakan mo. Pero dito sa Poco X6 Pro, medyo may kaliitan to kasi yung dimension nito is nasa 160 lang. Samantalang yung Tecno Camon 30 Pro 5G tsaka Infinix GT20 Pro nasa 164, kaya mas malaki po siya dito sa Poco X6 Pro. Pero ang nagustuhan ko naman sa X6 Pro, mas masarap siyang hawakan kumpara din sa dalawang phone na to na may kalakihan. At sa tatlong phone na to, meron na tayong IR blaster, ibig sabihin makakapag-remote control na tayo ng mga appliances natin, mga TV, kung gusto nyo magpatay ng mga TV ng kapitbahay nyo, aircon at kung ano-ano pa, aabot talaga yung infrared sensor doon. At kung gusto nyo talagang mag-prank sa mga mall, kayang-kaya itong tatlong phone na to. Pero sa design ng back panel, subjective to, kayo yung pipili kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo umiilaw, sa Infinix G20 Pro tayo, talagang mga feel mo na gaming phone talaga. Samantalang sa X6 Pro, napaka-formal nyo lang tignan, at yung camera module nito parang burner o parang kalan siya, parang ganun. Sa Tecno Camon 30 Pro 5G naman, meron tayong bilog dito. At depende pa rin sa inyo yan kung anong nagugustuhan yung design. Pero para sa akin, ang nagugustuhan kong design dito, syempre, yung Infinix G20 Pro kasi pang gaming talaga siya. At meron tayo mga RGB lights dito sa likod. Marami talaga naglalaro. Pero kanya-kanya kasi tayo ng gusto. Depende pa rin sa inyo yan kung ano yung mga back panel na gusto nyo. Yung Poco naman, tsaka Infinix, meron tayong IP54 dozen water resistant. Samantalang dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G, wala tayong mga rating dyan o protection dito sa Tecno Camon 30 Pro 5G. At magkakatalo naman dito pagdating sa display. Maliit talaga yung display ng Poco X6 Pro versus dito sa dalawa ng Tecno Camon 30 Pro 5G at Infinix GT20 Pro 5G. Meron tayong 6.78 inches AMOLED display at 144Hz na refresh rate dito sa Infinix GT20 Pro 5G at Tecno Camon 30 Pro 5G. At ang Poco X Pro naman, meron lang tayong 6.67 inches na AMOLED display din. Pero ito, 120Hz na refresh rate lang. Kaya lamang na lamang po yung dalawang phone ng Infinix tsaka Tecno dito. At mas malaki yung display talaga ng Tecno tsaka Infinix. At may kalitan nga po sa Poco X Pro. Pero ang pinakatanong dyan, pagdating sa refresh rate, mas malaki ba yung advantage ng 144 kumpara natin sa 120 lang? Actually, sa actual usage, hindi mo talaga mararamdaman yan. Dahil yung mga ibang games natin, hindi naman pumapalo talaga ng 144. Kahit na social media, pang scroll, hindi mo talaga mararamdaman yan. At hindi siya umaabot minsan ng 144. Siguro sa mga games na kailangan ng mataas ng refresh rate, like yung mga ibang games na nilaro ko, yung Modern Warship, parang papalo yun ng 144. Pero hindi naman laging nasa 144 lang talaga. Sa actual usage, hindi mo talaga mararamdaman yan. Kaya masasabi ko na hindi malaking advantage yung 144 dito sa Tecno tsaka Infinix versus sa 120 lang ng Poco X Pro. Okay, bago tayo magpatuloy, malapit na tayo sa 100,000 subscriber. Mamimigay ako ng mga phone sa inyo, konting-konti na lang. At kung gusto nyo pa na makakita ng malaking display sa mga susunod, mag-subscribe na kayo dito sa channel natin. At maraming katarantaduhan, kalokohan at kung ano-ano pa. So hindi kayo lugi talaga dito. Pagdating naman sa camera, ito, mas lamang na lamang yung Tecno Camon 30 Pro 5G dahil meron siyang Sony IMX890. At talagang mapapansin mo yan sa mga shot natin. Talagang walang sinabi yung Infinix G20 Pro tsaka X Pro dito. Yung kulay talagang neutral, mas maganda siyang tignan compare dun sa dalawa na X6 Pro tsaka Infinix G20 Pro. Kasi napansin ko talaga na magandang image pricing ng phone na to. Hindi lang siya katulad talaga ng Tecno Camon 30 Premier, pero masabi ko na pumapalag talaga tong camera na to. So dito para sa akin, mas lamang talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G compare ko sa Poco X Pro at saka dun sa Infinix G20 Pro. So OLED yung camera ng dalawang phone na to kung ikukumpara natin sa Tecno Camon 30 Pro 5G. So diba, pang camera phone talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G compare sa gaming phone ng Poco X6 Pro at Infinix G20 Pro. So pure gaming talaga ang GT20 Pro, hindi siya pang camera. Lalong-lalo na maganda rin yung selfie camera talaga ng Tecno Camon 30 Pro 5G. Kung ikukumpara ko sa Poco X Pro
at Infinix G20 Pro. So dito, lamang talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G pagdating sa camera. At idagdag ko na rin pala, meron tayong 4K 60fps sa Tecno Camon 30 Pro 5G. Magalaw nga lang siya, hindi naman siya ganun kagandahan talaga. While naman sa Infinix G20 Pro tsaka dun sa Poco X6 Pro, 4K 30fps lang ang maximum nung makukuha natin. So sa actual usage talaga, mas lamang si Tecno Camon 30 Pro 5G pagdating sa camera. Okay, dito naman magkakatalo pagdating sa performance. Actually, may kanya-kanyang specialty itong mga phone na to o yung chipset niya. So sa Poco X6 Pro, meron tayong MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Sa Infinix G20 Pro naman, meron tayong Dimensity 8200 Ultimate. At sa Tecno Camon 30 Pro 5G, meron tayong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate din. So sa Antutu score, mas lamang po ang MediaTek Dimensity 8300 dahil meron siyang 1,300,000 points at pumapalo na siya ngayon ng 1,400,000 points. Samantalang sa MediaTek Dimensity 8200 ng GT20 Pro at Camon 30 Pro, meron tayong 800,000 points to 900,000 points lang. At konti na lang siguro magiging 1 million na siya. So yan yung nakuha natin. Ibig sabihin na malakas po talaga ang MediaTek Dimensity 8300, pero sa actual usage naman sa paglalaro ko ng mga phone na to, hindi ko maramdaman talaga yung advantage ng Dimensity 8300 na lamang talaga kasi nakakapag-games naman ako ng Genshin Impact, mga Warzone sa mga MediaTek Dimensity 8200. Konting-konti lang talaga yung lamang na yan, depende siguro sa optimization ng isang laro. At kung optimize naman yung isang laro, talagang magagamit naman natin ng maayos itong tatlong phone na to. So para sa akin, pantay lang din sila, pero sa paper specs, mas lamang po ang MediaTek Dimensity 300 dito sa Poco X6 Pro. Pero sa performance pa rin, naging all-outs po ang Poco X6 Pro dahil wala siyang bypass charging na meron sa Infinix G20 Pro at Tecno Camon 30 Pro 5G. So yung bypass charging na yan, hindi siya dadaan sa battery natin at hindi talaga may stress yung battery niya o tatagal po yung battery kapag may bypass charging tayo na ganito. So meron pa rin tayo sa Tecno Camon 30 Pro 5G kahit na pang camera siya at pang gaming siya. Actually, balance talaga ang Tecno Camon 30 Pro 5G para sa akin dahil meron siyang bypass charging, maganda yung camera at talagang pumapalag sa tatlo na to. Pero pang gaming phone talaga ang Infinix G20 Pro dito dahil itsurang gaming phone talaga at may RGB tayo dito sa likod. At ang lamang naman ng Infinix G20 Pro din, meron tayong game interpolation dito. Ibig sabihin na magiging smooth pa yung paglalaro natin, pero kahit na sa lowest settings lang tayo, yung frame natin is makukuha niya lang ng mga 30, sa paningin natin talagang magiging smooth siya. Hindi na bago yung mga ganitong technology, makikita natin yan sa mga TV para maging smooth pa lalo yung pamanood natin, lalo na sa mga smart TV. Pero dito sa Infinix G20 Pro, meron tayong game interpolation na wala sa Tecno Camon 30 Pro 5G at X6 Pro. So sa performance, pantay lang din sila. Siguro sa bypass charging lamang yung Infinix G20 Pro tsaka yung Tecno Camon 30 Pro 5G at mas lamang lalo yung game interpolation dito sa Infinix G20 Pro 5G. Pero sa tatlong phone na to, talagang pang gaming talaga siya, as in mid-range na gaming phone talaga. Kaya ako pinagsabak tong tatlong phone na to dahil yung iba ayaw sa Poco, yung iba ayaw sa Infinix at yung iba naman ayaw sa Tecno. So may kanya-kanya tayong preference dito kung ano yung mga gusto nyo. May nagsasawa na talaga sa mga Poco tsaka Xiaomi phones dahil sa mga deadboot issue, pero meron naman talagang tao na gustong-gusto talaga yung Poco tsaka Xiaomi, ayaw sa mga Tecno, ayaw sa mga Infinix, mga ganon. Kaya choice nyo pa rin yan kung anong pipiliin nyo. Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung mga lamang ng mga phone na to. At kung ako naman yung tatanungin kung anong pipiliin ko dito sa tatlong phone na to, actually ang hirap pumili talaga kasi nagamit ko sila at may mga kanya-kanyang katangian tong mga phone na to. Like yung Poco X Pro, ang cons nun, talagang umiinit pagdating sa gaming, kailangan mo ng phone cooler. Actually lahat kailangan ng phone cooler dito kasi pang gaming talaga, lalong-lalo na sa mga in-demand na graphics like yung Genshin Impact, Warzone at kung ano-ano pa. Kaya kailangan nating phone cooler sa tatlong phone na to. So isang con sa Poco X6 Pro, yung Gmail niya, kailangan mo siyang refresh para makita ko yung email ko, na hindi ko naranasan sa Infinix tsaka Tecno. Dumarating talaga na on the spot yung notifications ko pagdating sa Gmail at maganda po yung signal ng Infinix GT20 Pro at Tecno Camon 30 Pro 5G compare sa Poco X6 Pro. So yun yung mga napansin ko dito. Ang kainayan naman ng Infinix G20 Pro, sobrang pangit talaga ng camera at magalaw po yung camera nito kahit na 4K 30fps, hindi mo talaga siya masa, no? Patay po talaga yung kulay pagdating sa camera. So OLED ang G20 Pro pagdating sa camera at mainit din siya, kailangan din siya ng phone cooler. Ang kainayan naman ng Tecno Camon 30 Pro 5G, kahit na naka Sony IMX siya at maganda naman yung camera, may mga details na kailangan talaga siyang ma-optimize
At gagawan ko to ng follow-up review kasi naka-receive ako ng bagong updates dito. I-check natin yun kung gumanda ba yung camera. Kasi yung camera nito nung kinumpare ko dun sa Tecno Camon 30 na 5G lang at nasa 9,000 lang yun o 10,000, mas maganda pa yung camera nun kesa dito sa naka Sony IMX890. Sayang talaga. Pero sabi nila na gumanda daw sa updates, kaya ipa-follow up review natin ng Tecno Camon 30 Pro 5G. Baka pinagpipilian nyo to. Pero sasagutin ko na mas nagustuhan ko talagang Tecno Camon 30 Pro 5G kumpara ko dun sa dalawang phone na to. Kasi maganda yung camera, 890 yung sound sensor, palag din sa gaming, may bypass charging din. So yun takes ko. Pero depende pa rin siya yan. May mga ayaw din sa mga Tecno tsaka Infinix. May mga gusto kasi sa Xiaomi tsaka Poco. At may ayaw naman sa Poco na gusto sa Infinix na ganito kamura, na naka MediaTek Dimensity 8200 at global version po kasi to, hindi po sa China. Kung titignan naman natin sa ibang China phones, may mga iQOO phones tayo, Vivo, Lenovo at marami pang iba na mas malakas talaga sa mga phone na to. Pero ang kalaban kasi natin doon is warranty. Kaya kung nagdududa kayo sa warranty kung sakaling masira yung phone nyo, at least safe po tayo sa X6 Pro, Infinix J20 Pro at Tecno Camon 30 Pro 5G. So ayun, yung mga sumuporta dyan sa premiere natin, sobrang salamat po talaga. Yung mga kaibigan natin, kahit na yung mga nanonood pa rin dyan, sobrang thank you. At di pa kayo nakakasubscribe, mag-subscribe na kayo. So nakikita ko pa rin kayo kung sino kayo, kahit na hindi kayo mag-chat po dyan. Sobrang salamat po talaga. As in talagang na-appreciate ko po yung panonood nyo dito sa channel ko, kahit na hindi kayo nag-chat dyan. Sobrang thank you. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.